Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang dahil nga sa malaking pagkakautang ni Vivian kay Marcelo ay pagbabantaan siya nito na kapag hindi pa daw ito nakapagbayad sa lalong madaling panahon ay iisa-isahin daw sila nitong tudasin at uunahin nga daw nito ang anak niyang si Venice. Kaya dahil doon ay natutuliro na itong si Vivian kung paano nga ba ito makakapagbayad kay Marcelo at lalo pang gugulo ang mundo nitong si Vivian dahil sa pagdating nitong si James sa Pilipinas ay ipapakita nito kay Vivian ang marriage certificate nila ni Venice at sasabihin ito dito na hindi natuloy ang divorce nila ng anak nito kaya siya pa din daw ang asawa nito at walang bisa daw ang kasal ni Venice at Francis. Dahil nga sa nalamang iyon ni Vivian ay makakatikim nga ng sampal itong si James mula dito. Sa kabilang banda dahil nga sa pabor ni Francis kay tata na bumalik ito ng mansyon para magluto ulit ito ng batchoy sa buko ay maiiwas na naman si Venice sa pagkakadismaya ng mga magulang nito. Nang ihahatid na nga ito ni Francis ay biglang may haharang sa sinasakyan ng mga ito. Mga tauhan pala iyon ni Marcelo at pilit nilang kukuhain itong si tata na inakala nilang si Venice. Pero hindi naman hahayaan ni Francis itong si tata at ipagtatanggol niya nga ito sa armadong lalaki. Pero mababaril itong si Francis at madadaplisan nga ito sa tagiliran. At ang mga sumunod na eksena ay mukhang natakasan ni tata at ni Francis ang humahabol sa kanila. At sa kakatakbo nila ay mapapadpad ang mga ito sa isang abandonadong bahay at dito nga ay magtatago sila at magpapahinga muna dahil nga may sugat itong si Francis. Samantala dahil sa nangyari kina Francis at tata ay magagalit nga itong si Margaret sa mabagal na paghahanap sa mga ito dahil kahit ganoon nga naman napakasungit nitong si Margaret ay nag-aalala pa din ito sa anak nitong si Francis. Sa kabilang banda habang nagpapahinga nga itong si Francis ay magluluto naman itong si tata ng paborito daw nitong batuan. Nang dahil nga sila lang ang nandoon ay maikikwento ni Francis dito kay tata ang nakaraan niya. At hindi naman nakapagpigil itong si tata at nasabi nito kay Francis na madaldal din daw pala ito. Kaya dahil doon ay napangiti nga itong si tata dito. Kaya naman para hindi ka mahuli sa mga kaganapan sa May Ilonggo Girl ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye-bye!